Napansin mo rin ba may ibang pamamaraan ng pagga-graffiti sa ibang mga lugar o bansa? Ano nga ba yung dahilan kung bakit kada lugar may sariling pamamaraan sila ng pagga-graffiti? Saan nanggaling yung mga estilo nila na yon? At ano ba talaga ang totoong kwento na dala ng mga to? Yo, what's up? What's up? What's up? Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo. This is Mindshift with Angelo. Follow ka na para lagi kang updated sa mga street art, graffiti, and art content. So yan ang pag-uusapan natin today. I-discuss natin ang ilan sa mga kakaibang klase ng pagga-graffiti base sa kultura ng isang bansa. At ito'y sa iba-ibang parte ng mundo ha. Kaya stay tuned ka lang dyan and make sure na tapusin mo yung buong video para maintindihan mo rin talaga. Para mas maintindihan natin tong topic na to, imagine niyo na lang din na naggagala tayo sa iba-ibang parte ng mundo. Wala tayong ticket, wala tayong visa, pero gamit lang ang imahinasyon at kwento. Makikita natin kung paano naging parte ng kultura ang graffiti sa ilang panig ng mundo. So unahin agad natin yung lugar na alam nating pinanggalingan ng modern hip-hop. At syempre kasama yung graffiti movement doon, di ba? Ang New York. Alam naman natin, na-discuss natin from our previous videos, paano sumabay ang graffiti sa modern culture ng hip-hop. So sa New York, hindi lang basta art ang graffiti. Bilang isang graffiti writer, nakaka-claim ka rin ng reputation sa isang lugar. Mula sa mga pagsusulat mo ng tag sa kung saan-saang parte ng area nyo, hanggang sa mga subway trains ng New York. At hanggang sa maging komplikadong wild style pieces na sila, na parang hindi na mabasa ng mga ordinaryong tao. Isa sa pamamaraan nila ang pagsusulat ng graffiti para mapakilala sila at i-respect sila, magkaroon ng reputation, or kung kabaliktaran man ay infamy. At isa sa mga pinakaunang pangalan na alam natin dyan, syempre yung mga earliest wild style sa New York, sila Don D, sila Zephyr, at sila Lady Pink, at iba pang mga pioneering artists na based sa New York. Sila rin yung literal na bumuo ng modernong culture ng graffiti sa hip-hop, yung wild style na kultura ng graffiti na nagsimula sa New York. So from tags, from throw-ups, hanggang sa naging mga trains na, and naging mga wild style burners na sila. Pero hindi lang New York ang may kwento dito ha. Ngayon, lipat naman tayo sa kabilang kontinente, yung kabilang panig ng mundo na may kakaibang history rin sa graffiti. So sa kabilang kontinente, hindi pa masyadong natatalakay ito dahil may sarili rin silang kultura sa graffiti. Ito ay sa bansang Brazil. Kasi sa Sao Paulo, Brazil, may kakaibang kultura ng graffiti at street art dyan. Pagdating mo doon, mapapansin mo agad yung mga sulat na nasa mga napakataas na mga pader ng building, mga pinakadelikadong lugar, mga pinakamahirap imaginein kung paano nagawan o nasulatan. So andyan na yung sinasabi nilang Pichação or Pichacao or Pichação. Basta isulat ko na lang dyan at i-highlight natin dito yung mga gawa ng mga writers dyan sa Brazil. Andyan yung mga imahe ng mga matataas at matatangkad na gawaan sa matataas na building, matatangkad na sulat, kadalasan puro itim lang, mga cryptic symbols na umaakyat mula kalsada hanggang mga pinakatoktok ng mga building. Sa unang tingin, iisipin mo, vandal lang talaga. Pero sa totoong imahe o totoong kwento, ito ay parte ng kanilang pagprotesta. Yung mga pichadores, kung tawagin, umaakyat sila sa mga matataas na building, kahit delikado, ginagawa nila para mailagay lang ang pangalan ng crew nila. Para sa kanila, ito ay isang paraan din para masabi na sila ay nag-e-exist, nandito kami. Kumbaga, di ba? Marami sa kanila galing sa mga mahihirap na komunidad, walang boses sa lipunan. Kaya ang pader naging diary ng galit, frustration, at paraan din nila para makapagbigay ng mensahe sa iba at humingi ng suporta, humingi ng pagkakaisa. Sabi nga ng ilan sa mga artist doon, Pichação is the scream of the people that nobody wants to hear. So, di ba, napakalalim na history rin. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong lugar kung saan notable din ang pamamaraan nila ng pagga-graffiti. Ngayon naman, mabilis tayong tumawid sa Atlantic Ocean sa Europe. Dito naman, ibang estilo ang sumikat, which is stencil art. Sa mga kalye ng Paris naman natin sila makikita. Yung iba nilang pamamaraan ng paggawa ng graffiti. Maingat silang nag-uukit at gumugupit ng mga stencil nila na mabilis ding ma-spray sa pader. Simple lang tignan pero mabigat naman ang dinadalang mensahe. Isa rin dyan sa mga notable artists when it comes to stencil art si Blake Lerat. Siya kasi sinasabi na sa history ng street art ng Paris, siya ang father of stencil art. Siya rin yung isa sa mga pinakaunang naglagay ng mga images ng daga sa kalye, which is para sa kanya daw simbolo ng resilience at underground movement.
At syempre, mas kilala talaga din natin si Banksy dito, no? Yung anonymous na artist na mula rin sa UK na ginawang global phenomenon ang stencil art. Kasi hindi lang siya basta-basta nagpipinta. Nagbibigay siya ng matinding mensahe at naglalagay din siya ng mga malalaking tanong. Tanong tungkol sa politika, tanong tungkol sa society, tanong tungkol sa consumerism, at tanong mismo sa lipunan. Yun yung mga tipong parang napakasimple lang ng gawaan pero napakalalim ng mensahe pag nakikita niyo yung mga gawa nila. Lalo yung mga stencil art na yan. Lakas ng impact kahit simple lang siya. Halimbawa na lang natin, yung mga era na ginawa to ni Banksy, yung batang babae na yumayakap ng bomba. Yan yung mga panahon meron pang war in Afghanistan or war on Iraq eh. So napakalalim na mensahe ang ibig sabihin no stencil art niya na yun. O kaya yung pulis na may smiley face. Napakalupit din ang ibig sabihin ano. So hindi lang to basta-basta graffiti. Komentary rin nila ito at pananaw nila ito sa mundo. Kaya sa Europe, ang stencil art din ay naging simbolo ng silent protest. Tahimik at simple lang pero malalim ang ibig sabihin. At syempre, hindi lang naman Europe ang may unique na graffiti. Ngayon, dadayo naman tayo sa susunod na parte or bansa kung saan meron din silang sariling pamamaraan. Mula sa stencil art sa Europe, lilipat naman tayo sa isang bansa kung saan pinagsama ang kultura, tradition at modern style. Ito ay sa mga lugar ng Middle East. Dito, ibang approach ulit ang makikita nyo. Ang tawag nila dito, calligraffiti or calligraffiti. Kitang-kita mo naman din talaga sa mismong design eh. Para siyang sinaunang klase ng art na hinaluan ng modern style or modern flavor. Kasi kahit sa mga sulat nila noon, sadyang meron silang kultura pagdating sa paglapat din ng mga letra. Isa rin sa mga kinilala sa ganitong style na magandang ihalimbawa natin ay si El Cid. Isa siyang artist na nagpipinta ng mga malalaking murals ng mga Arabic script. Pero hindi lang kasi ito basta sulat. Meron din itong mensahe ng pagkakaisa at pag-asa. Noong 2016, gumawa rin siya na isang project sa Cairo, Egypt. So yung parang isang buong district ng mga kabahayan, mga gusali at mga bahay. Pininturahan niya ng calligraffiti na kapag tinignan mo sa malayo, isang buo siyang artwork. Pero paglapit mo palalo, kanya-kanya siyang pader na meron pang mga maliliit na detalye. So, napakalupit din ng project na to. Isa yan sa mga una rin na nakita ko si El Cid ang nagbumuhay at nag-push forward ng style ng calligraffiti. Para kay El Cid din, ang calligraffiti daw ay pamamaraan niya rin para ipakilala sa iba ang kultura nila at identity. So hindi lang talaga siya visual may pagka-spiritual din. At isa lang ito sa mga magandang halimbawa rin na kahit moderno na ang mundo, somehow mai-a-adapt pa rin talaga natin kung ano yung mga pinanggalingan natin, kultura natin at roots natin, 'di ba? Okay, so move naman tayo sa next na bansa na may feature natin dito, no? Ngayon punta naman tayo sa bansa ng Japan. Maraming artist kasi doon ang nahihilig sa mga medyo mas soft na datingan ng gawaan, more on bright colors, at maraming inspirasyon mula sa manga at sa mismong pop culture, 'di ba? Yung mainstream, kumbaga. Isa sa mga pwede nating i-highlight dito is si Lady Aiko. Isa siyang artist na parte rin ng isang collective na kilala sa New York. Pinalik niya kasi yung influence ng femininity sa street art. And usually kasi male-dominated yung hip-hop scene kahit yung graffiti scene, 'di ba? So somehow, siya naman yung nagdala ng sariling essence or style na medyo nasa soft imagery, may pagka-feminine na touch. Yung tipong pinaghalo niya yung traditional Japanese patterns at yung modern na graffiti vibes. Pag tumingin ka sa mga pader ng gawa niya, makikita mo yung mga babae na figure, yung mga floral designs na hindi natin basta-basta nakikita sa pagpipinta sa pader, at may pagka-playful na mga elements. Pero kahit ganun lang yun, hindi basta-basta ang art yun ha. May malalim na lesson at commentary tungkol sa lipunan. Doon mo rin medyo maiintindihan na ang graffiti ay hindi lang talaga basta sa kung ano yung pleasing sa mata or kung ano yung magandang imahe. Pwedeng maging reflection din siya ng modernong cultural aesthetic, di ba? At mula sa Japan, at ngayon, syempre, hindi naman din tayo magpapahuli, no? Punta na tayo sa susunod na bansa, which is ang Pilipinas, syempre. Hindi pwede magtapos ang paglalakbay natin na hindi natin maisama ang Pilipinas dito. Sa Maynila, sa Cebu at sa iba pang parte ng Pilipinas, unti-unti nang lumalakas ang boses ng graffiti community. Kung maglalakad ka sa mga underpass, sa mga major roads, sa mga highway, sa mga
gusali or buildings, makakita ka ng iba't ibang uri ng graffiti mula sa simpleng tags, throw-ups, blockbusters, character pieces, political murals at iba-iba pang klase ng art. Marami ring crews ang nagsimula at nag-ambag sa kultura natin dito sa Pilipinas. Hindi na muna ako masyado magbabanggit ng mga pangalan ng crew, lalo kilala naman natin kung sino yung mga nagsimula para maging fair lang para sa lahat. Kasi lahat talaga ng crew ngayon ay nagkaroon na ng kanya-kanya nilang ambag dito sa kultura. Hindi lang sa pagpipinta ng pader, kundi sa pagpapakilala na ang graffiti at street art ay isang form of art na dapat na ring seryosohin. At sa sobrang dami ng crews na nag-ambag doon, merong mga sikat, merong mga more on legal work, meron din namang mga illegal ang gawaan or mga trip nila, yung mga bombings, kung tawagin. Alam natin na lahat tayo ay nag-ambag. Mula sa pagpipinta sa kalsada hanggang sa nakatawid na sila sa mga gallery, ay sadyang malaking inspirasyon at pundasyon ang nabuo ng Philippine graffiti at street art. Hindi lang sa community, kundi sa kultura mismo ng graffiti. Para mapakita na ang graffiti ay hindi na lang basta-basta vandalism, kundi isang form of art na kaya ring makapagbago ng isang lugar. Pero kahit legal man o hindi, iisa lang ang pinanggalingan ng lahat ng to. Kwento ng identity, pag-develop ng sariling style, at boses ng mga ordinaryong tao. At kung iisipin mo talaga noon, overall picture ng lahat ng mga kaganapan or pamamaraan ng iba-ibang bansa sa pag-graffiti. Ito rin ang dahilan kung ba't sa iba't ibang bansa, unique ang approach nila sa graffiti. Dahil kada bansa merong kultura, bawat komunidad may sariling pinaglalaban at pinagmulan. Kaya sa dami ng binahe nating mga bansa ngayon, malinaw na rin siguro sa lahat na ang graffiti ay hindi lang art style. Isa itong universal language na may kanya-kanya ring dialekto or dialect. Depende rin yan kung saan ka nanggaling, ano ang kultura nyo, at ano ang kwentong dala mo. Kaya kung nagustuhan nyo yung kwentuhan na to, make sure to follow ka na, subscribe ka na dyan para lagi kang updated sa mga susunod na topics natin about graffiti, street art, and art culture. Huwag mo rin kalimutan yung mga style ng graffiti sa mga bansa na naaalala mo or napuntahan mo or nakita mo. Comment mo rin dyan sa baba. At kung may artist ka na gusto mong ma-feature dito sa Mindshift with Angelo, itag nyo lang din dyan sa baba. O siya, yun lang ulit. Sana nagustuhan nyo yung video. Ako nga pala ulit si Angelo. This is Mindshift with Angelo. Kita-kits tayo sa susunod na episode. And salamat sa panonood. Bye-bye!